Yan mga kabayan, naririnig naman ako at ako'y magpapakita na naman sa inyo isang luto ng isda. Nakabili tayo ng sariwa-sariwa naman ng ating isdang Pinas na rin, tamban kung tawagin ng iba. Talaga naman naman ako'y napatigil at ako'y napabili. Paano naman, ikita ko na may kislapan, no? Unat na unat. Sabi ko siya, ako'y magluluto ng Spanish style sardines. Yan, ating lilinisin lang, siyempre. Puputulin na natin yung mga pinag-uluhang iyan, yung mga pinagbuntutan, mga kabayan, at nang sa gayon ni hindi mo natin kinakain yan. Ngayon, edi ating tatatanggalin din ng niya, ng mga ulo niyang iba. Siyempre naman, siya lang. Gupit-gupitin lang medyo padayago na lang papagayaw para yung batok ay makasama. Ayan. Tanggalin lang natin yung mga ulo at buntot na yan. Yan mga kabayan. Talaga naman napakasarap nitong Spanish style sardines. Dati ako'y nagbenta pa nito. Naku, sabi ko sa inyo. Pero yung ko niluluto ko sa bute. Nakalagay na ko sa bute. Ngayon ay pang sarili lang naman. Isa pa yung gusto ko talagang masarap na masarap ang luto. Kaya ating ipakikita sa inyo kung paano. Mga kabayan, kung paano baga. Ayan. Sa lilinisin lang, hihilisin yung mga pinagbitokahang yan. Tatanggalin lahat. Madali naman yung gawin yan. Wala na medyo liwag-liwag gawin. Pero pagkakit mo ni matyaga ay lagi namang kaya natin gawin. Basta ating sasaidain hanggat maaari. Huhugasan maigay, patitigisin niya. Tunay kayong para wala yung dansan niya. Mix tayo na mga kabayan. Yan pag napatigis ka, binabad ko na rin yung sa asin, mga kabayan. Bagay parang binray natin. Ngayon, ating sasalansan na diyan sa ating non-stick pan. Kailangan yung non-stick pan ng ating gagamitin nang hindi yung didikit diyan. Yung iba-iba rin magtanong bakit hindi pa sa pressure cooker kulutuway. Hindi talaga namang pagkahudi sa pabagay slow cooking, kaya mahina ang hapon ay talagang nanunood saka ibuturan ang lasa ng ating mga gagamiting panimpla. Yan lagyan na rin natin ng mga carrots na ganyan, may karikit na style ng gaya. Tapos lalagyan natin ng mga isang kutsarang pamintang buo, yung tinatawag nating whole peppercorn na yan, mga kabayan. Tunay kaya. Tapos lalagyan natin ng mga pickles na gayaan, yung mga chips. Nabibili naman yung get ng gayaan, kaya hindi na natin gagayatin. Yan mga kabayan. Yung mga pinagsabawang yun, isasama natin. Kasama yun sa pampaasim diyan sa ating Spanish style sardines. Pero luto din sa Batangas City. Lalagyan din natin itong sarap ng amoy, pantanggal ng lansa, yung ating dahon ng laurel o bay leaves na yan. Sapat laang. Tapos itong pangpanghang natin yan ay diyang ating siling pasiting yan, yung siling mapulang yaan. Mga kabayan, yung pwede natin dagdagan pa kung gusto ninyo mas manghang. Ayan. Parang pwede na. Ito lang isusbursi pa. Kita din naman ang itsura. Tapos ako may natira din mga onion leeks doon sa frigidaire. Ay ating gagamitin din pang ador ng papagay. Pampabango pa rin naman yan. Mga kabayan. Tapos lalagyan na rin ulit natin ng asin yan. Yung naibabad ko na sa asin. Kaya tsatsantsahin natin. Yan naglagay lang tayo ng mga 2 kutsara di akong tutusin. Tapos ito mga kulang-kulang 1 kutsarang brown sugar na putla para may karigit na tamis din ng ating Spanish style sardines. Mas masarap. Tapos lalagyan natin siya ng ginamit lang natin di at hindi naman nga pambenta. Edi itong ating canola oil. Yan naman yung healthy pa rin kung tutuusin. May kamahalan yung olive oil. Ayun. Kaya pwede naman yan. Tunay kayo parang nailutaw agad na itsura parang kayo kung magulo yung patas. Siyempre may ating hahanguin medyo giba-giba din yan para lang may drama, mga kabayan. Tunay kayo. Dinagdagan pa natin ng ating canola oil na yan. Pwede rin tayo gumamit diyan ng corn oil, pwede rin vegetable oil, pwede kung at pwede hugla yung mga para mga nabibiling pampritohan laang. Medyo may ganda ng kalidad din ng mantikang ating gagawin. Lalagyan din natin ng kalahating tasang tubig yan. Yan yung magpapalambot din natin sa ating tamban para hindi rin maging dry. Ayan mga kabayan. Ay nag-apoy na tayo ng ating magic kalan na yan at sinalang na natin. Tunay kayo.
Talagang dati nung ako'y magbenta na rin marami din bumili, tunay kayong mga kabayan, nagustuhan din yung aking timpla, ng aking recipe, aking tinatawag na maestro Spanish style sardines, yun. Ay naging magmahalan na ho yung presyo niyang tamban. Ang isdang dumpilas na yan, dati nabibili ko lang ng ₱50, ay naku ngayon mahigit 100 na rin ang kilo. Tunay naman kayo, wala nang kikitain. Tunay yan, pinabulak natin at ayan, at binabalik-bat, binibisita, binubuklat, yan, baka naman tayo'y masunugan, mabulitan natin sunog dahil mantika ho yan. Siyempre, pag nag-evaporate na ho yung tubig na ilalagay natin, ang magdidiretso na ng pagluluto niyan ay di yung mantika ng ating kanula yun na yan. Tunay malapit-lapit na yan sa katotohanan ko tutos. Pero yun sa totoo lang ay matagal-tagal ko rin talagang niluto, mga 4 na oras din ho yang mahinang apoy. Yan mga kabayan. Kaya dapat mapagato natin yung tinik niyan. Kaya ating bibisitahin din. Siyempre, titistingin natin kung malambot na lang naman. Kamalambot na ituloy paluto, sayang din naman ang gasol. Pero sa totoo lang nga ho, yung iba'y nag-ano na, bakit hindi pa i-pressure cooker yan? Para mabilis lumambot. Iba nga ho ang aking sistema mga kabayan at gusto ko ho, habang nalambot, habang nagagato yung tinik niyan, talaga yung ating mga panimplang ginamit diyan ay talagang nanonood sa kaloob-looban ng laman ng isda. Ayan ho. Tunay kayo madaling maluto sa pamamagitan ng pressure cooker, yung lasa o yung nasa mga bandang labas laan ng isda. At ibibisitahin ating titingnan kung yung mga pinagtinikan niyan ay pwede ng dahil kung tutuos pag nagato natin yung mga tinik niyan, ikati sa bual mo yan, hindi ka mabibitig mga kabayan, gayon dapat ho yan. Nakakapaglaway kahit tistingan pala ang aray. Ating bubuklatin at titignan natin kung pwede na. Yung oras na yun ang pagluluto ko, mga nasa 2.5 oras na yung nakasalang yan mga kabayan. Yan, hindi ating lang, titingnan niyang pinagtinikan niya, kita niya pag hindi nagpuputol-putol agad yung pagdampot ninyong papagay out, hindi pa po pwede yan. Yan yung makunat pa, makakabitig pa mga kabayan. Kaya, siyempre, tutuloy pa rin natin pagluluto. Kita ninyo medyo nalino na yung yung mantika niyan. Nag-evaporate na yung ating mga katas, mga tubig. At yan ho ay magpapalambot na nila lang din ng tuga yung ating mantika. Ngayon, titikman natin yung laman naman. Kung yung bagang lasa ay panalo na. Ayaw, tunay kayo mga kabayan. Masarap na. Yan ho'y titingkad pa rin ang lasa niyan habang yan ay naaamoy natin. Yan ho'y lahat-lahat ay 4 na oras ho mga kabayan na nakasalang. Kaya kita ninyo yan, talagang sa oras na yan ay pugnaw na ang tinik niya. Kumbaga ho'y lapok na o gato na mga kabayan. Tunay kaya pinatay na ho natin ang apoy at nang sa gayon yung carry over cooking niyan ang magtutuloy pa rin ang pagpapalambot yan habang na mainit pa yan ay tuloy ho ang pagluluto niya. Maraming salamat po sa panonood mga kabayan. Sana abangan nyo pa rin natin mga susunod na videos. Mabuhay po tayong lahat. God bless!